Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kakatapos lang nga ng All-Star Game at may konting pahinga ang mga players. Ang iba ay 3 araw at ang iba naman ay 4. Ganun pa man si Lebron ay plano nga mag-extend. Sa isa sa mga interview niya noong All-Star Weekend ay sinabi niya na sasailalim siya sa isang treatment para sa kanyang ankle sa All-Star break. At dahil dito ay posibleng maging out siya sa game ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors sa Thursday 10 PM Pacific Time. So ayun nga po mga kaibigan, hindi niya naman sinabi na 100% sure nang out siya, ngunit most likely nga ay magpapahinga daw siya sa game na ito dahil sa treatment na gagawin sa kanyang ankle. So ayun nga po, heads up nga ito sa mga fans na manunood sa arena at sa mga may planong tumalpak. Sayang nga mga kaibigan at hindi maglalaro si Lebron dahil ang huling tapatan nga nila ni Stephen Curry ay naging historic at naging arguably ang best game of this regular season so far. Game of the year nga kung tawagin ng iba matapos na umabot ito sa double overtime at matapos lamang sa free throw ni Lebron to give the Lakers a 1-point win. Both teams ay maganda nga tinatakbo lately at talagang kailangan ng bawat panalo with less than 35 games for most of the teams. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Edwards sa sinabi na sa palagay niya ay never siya magiging seryoso sa isang All-Star Game. It will always be fun umano. Hindi niya nga daw alam kung ano ba ang dapat na gawin upang maging mas competitive ito. So ayun nga po mga kaibigan, paano na lang nga nitong susunod na henerasyon? Dahil hindi nga nawala ang pangalan ni Edwards sa mga players na susunod na magiging mukha daw ng NBA nang matanong sila LeBron James, Kevin Durant at Stephen Curry. Well, ito nga si Edwards mga kaibigan na ngayon pa lang ay sinasabi na niya na hindi siya magiging seryoso sa isang All-Star Game. So kung mga players nga na katulad ni Anthony Edwards ang maunguna sa panibagong henerasyon, wag nga tayo umasa na magkakaroon ng pagbabago sa competitiveness ng All-Star Game anytime soon dahil wala talaga sa plano nila ito. Hindi ko nga alam kung umiiwas lang ba sila sa injury, hindi na sila competitive o mukhang pera na ang mga players ngayon na wala ng plano na magtodo kung wala din silang mapapala dito o walang pera na nakataya. Ano ba masasabi nyo sa pahayag na ito ng isa sa mga inaasahan na papangunahan ng panibagong henerasyon ng mga NBA players Anthony Edwards? Habang si Adam Silver naman ay hindi na nga natutuwa sa mga high-scoring games. Ngayon nga ay first half pa lang ay umaabot na sa mahigit 70 points ang puntos ng mga team. Parte na nga ng dahilan dito ay umangat na din talaga ang skill level ng mga players. But at the same time ay medyo lumuwag nga talaga ang depensa. Part of it dahil manipis na ang tawagan ngayon. Ganun pa man ay dahil din nga ito sa opensa na predicated sa 3-point shooting. Dahil most of the players ay may tira na nga sa labas at ang iba nga ay may limitless range pa. Ang tendency ng depensa ay aangat sila. Kapag tumatakbo nga ng 5-out offense ng isang team, aangat talaga ang depensa. At kapag may napag-iwanan sa ISO ay automatic na bukas talaga ang pinta. Kung may mag-help naman ay malamang open din ang corner shooters. Subalit ayon nga kay Adam Silver ay hindi maganda ang high-scoring games. Ang gusto na nga daw ay competitive games at hindi lang pataasan ng puntos o outscoring the other team. Sa palagay nyo ba ay dapat na ibalik ng NBA ang hand check rule?